So ngayon, papakita ko kung paano ko i-outline yung kilay ko at kung paano ko siya gustong i-shape. So normally, nag-i-start muna ako sa ibaba. Tapos i-draw ko ngayon papunta ng tail. Kailangan very light-handed kayo. Tapos, small strokes lang ang kailangan dito. So, parang i-build in mo rin yung line. Mukha siyang iginuhit ng straight na diretso. Pero actually, mga maliliit lang yan na stroke na pinagdugtong-dugtong para mas mukha siyang natural. So, ito ay depende kung anong klaseng shape yung gusto nyong gawin sa kilay nyo. So, pwedeng iba yung way ng pag-drawing nyo sa kilay nyo kaysa sa ginagawa ko. So, ito, ipinapakita ko lang kung paano ko siya ginagawa. So, after ko siya may drawing sa baba, sa itaas naman ako, mula dito, ganyan. Tapos mula dyan sa tail, mula dito hanggang dito, lalagyan ko siya ngayon ng parang medyo pointy sa itaas. Ganyan. So, ganyan ko siya ina-outline yung kilay ko. After ko siyang may outline, madali na lang siya. I-fill in mo na lang ng eyebrow pencil or yung eyebrow powder. So, kung makapal yung kilay nyo, maaaring hindi nyo na kailangan sobrahan ng pag-fill in yung loob dahil makapal yung kilay nyo. Pero sa case ko, manipis kasi yung kilay ko, so kailangan ko siyang i-fill in. So, pag nag-fill in ng kilay is kailangan lang siyang, kumbaga, yung mga gap at saka yung mga area na hindi masyadong tinutubuan or hindi makapal yung tubo ng buhok, dun mo lang siya kukulayan. Pero sa case ko, kailangan ko siya talagang kulayan. Again, dapat very light yung hand mo. Dapat magaan lang. So, parang coloring book yung dating, no? Kukulayan mo lang yung sa loob, tas kailangan hindi siya lumampas. So, after mo siyang ma-fill in, doon natin gagamitin yung spoolie. Itong parang mascara wand. Tas, ibabrush lang natin siya para kung halimbawa merong buo-buong product, mabawasan siya. Tapos, mas mukha siyang natural. So, pag ganyan ko siya, pin-fill in. So, once na natapos nyo na siyang i-outline at saka na-fill in, titignan nyo na lang kung yun ba yung gusto nyo. So, ito yung pagkakataon na magde-decide kayo kung ano yung gusto nyong shape ng kilay. May kita nyo kung bagay o hindi yung kilay sa inyo. Kung kayo yung tipo ng tao na nahihirapan mag-imagine, lalo na kung halimbawa medyo makapal yung dito sa ibaba na buhok, makapal ang buhok sa ibaba, weird. So, anyway, kung halimbawa gusto nyo ng preview, mas maganda kung mayroong preview. Isasuggest ko rin na i-preview nyo muna kung yun talaga yung gusto nyong shape ng kilay nyo at kung dun na ba kayo magiging kumaga masaya. Para ma-preview yun, kailangan natin, yung preview na sinasabi ko, para magawa yun, is kailangan natin ng concealer. So, gagamit tayo ng concealer para takpan yung mga buhok na nandito sa hindi kasama sa outline at para magkaroon tayo ng mas malinaw na, kumbaga, mas malinaw na image para takpan yung mga stray hairs. Yun yata yung tamang term. So, para lang matulungan kang makita kung ano magiging itsura kung just in case na ipaplak mo na yan or bubunutin. So, kapag may preview kasi,
at makikita nyo kung ano magiging itsura nyo once na matanggal na yung mga unwanted na hair na yan. Mas less risky siya, hindi ka kailangan mag-jump into blocking or shaping ng kilay without thinking or seeing how you gonna look. Siyempre, kapag ginamitan mo ng concealer, matatakpan yung mga buhok na nandito. So, in that way, makikita nyo kung bagay ba sa inyo yung kilay. Halimbawa, na-achieve nyo na yung gusto nyong shape ng kilay, ngayon, pupunta tayo sa pagpa-pluck ng kilay. So, pag magpa-pluck ng kilay, isang kailangan natin is tweezer. Pero, in my case kasi, mas prefer ko ang pag-shave or pag-ahit ng kilay kasi hindi ko masyadong kayang i-tolerate yung pain ng pagbubunot ng kilay. Hindi ko alam, pero that's how I feel about it. So, ngayon, kung kayo ay mag-aahit ng kilay, kailangan syempre maingat kayo, tas kailangan ng steady hand. Kung kailangan nyo ng halimbawa ng support, hanap kayo ng lamesa kung saan nyo pwedeng ipatong ang inyong mga braso para merong suporta na maging steady yung kamay nyo para hindi kayo aksidenteng masusugatan or aksidenteng maahit yung kilay na yung parte ng kilay na hindi dapat ahitin. Pagdating ng ahit, ganito lang siya. Aahitin mo lang yung part na nilagyan mo ng concealer. So, etong part na to, yan lang yung aahitin mo dahil yan yung tinakpan mo ng concealer. So, let's go ahead. So, wala na ako masyadong maaahit dyan kasi kagabi, tinry ko nang i-film to, kaya lang medyo nagkaroon ng problema sa files, kaya kailangan ko siyang ulitin. So, aahitin mo lang siya. Mula etong part na to, nilagyan ng concealer, papunta dito. So, I suggest na huwag nyong aahitin ng sagad dito. So, bigyan nyo ng mas natural looking. So, paganyan lang siya. So, after nyan, kung halimbawa meron namang hair na nasa itaas, na lampas dun sa outline na ginawa nyo, yun din ay inyo ring aahitin. So, dito rin talaga kailangan meron kayong steady na kamay. Dahil ayaw natin magkaroon ng aksidente na biglang dumulas, maahit natin yung kilay na hindi dapat ahitin. So, matatanggal yung buong kilay. Walang paraan para maibalik siya uli, kundi patubuin uli. So, ganyan. Lilinisin mo lang hanggang doon lang din sa guhit ng iginuhit nyong outline. Ganyan lang. Tapos, ganun din sa gilid. So, once na naahit na yan, pwede nyo nang linisin. At, yun na, meron na kayong kilay. So, I'll go ahead, i-fill in ko yung kabilang kilay para makita natin ng pantay. Tapos, kung mapapansin nyo, so ngayon, dito papasok yung gunting. Kung mapapansin nyo sa aking kilay, meron siyang, tawag nito, buhok na bumabagsak doon sa hindi kasama hindi kasama dun sa in-outline ko. Pero, yung pinaka-root niya is kasama dun sa in-outline. Anong gagawin? Dapat lang natin gawin dyan is iti-trim. Mahaba lang yung hair na yan at bumabagsak siya dyan sa part na yan. So, kailangan lang siyang putulan ng konti. Pag-trim nito, i-brush lang natin siya ngayon pataas. Binrush ko siya ng pagganito. May kilay na nasa may buhok. Yan. Pa-brush ko siya. Tapos, mag-i-stop ako kung saan yung pinakataas ng outline na ginawa ko. Sa top line ng aking outline. Tapos, yung mga buhok na nasa itaas na itong brush na to, lumampas sa brush, yan yung aking gugupitin. Yan yung aking iti-trim. Pero this time, meron talagang may mahaba eh. Meron talagang mahaba. Kasi dito din siya nakatubo sa mismong malapit sa outline, tapos mahaba siya. Ngayon, pag binrush ko naman siya pataas, hindi na siya umaabot hanggang doon dahil maiksi na siya para doon i-brush pataas. So, ang normally ginagawa ko is akin lang pag ganito, babalik ta rin. Tapos, kung saan yung outline ko, susundan ko palagi yung aking outline.
Tas yung lumampas, yun lang din ang aking gugupitin. Dahan-dahan para hindi masobrahan. So, yan na siya. So, I suggest na sa paggawa ng outline, I suggest na gumamit kayo ng eyebrow pencil kasi mas madali siyang gamitin at saka mas precise. Normally, mula dito, mula dyan hanggang dito, paganyan lang siya. So, dito dapat mag-uumpisa yung kilay mo, tapos papunta dun sa dulo, paganyan. So, dyan dapat yung tail. Tapos, kung halimbawa may curve, yung curve niya is dapat paganito naman. Yung curve is paganito. So, nasa sa inyo yan dahil nga itong ikinaganda kung mag-outline ka muna ng kilay mo bago ka totaling mag-ahit or mag-pluck ng kilay. Hindi ka kagad magkukumit ng pagbunot or pag-ahit ng kilay nang hindi mo siya nakikita kung anong itsura niya kapag nandun na siya mismo sa kilay mo. And then, yung paggamit ng concealer para takpan, ma-freebie yung itsura, makakatulong din yun para ma-finalize kung anong klaseng kilay ang gusto nyo. So, after that, so, nasa sa inyo na yun kung gusto nyong super sukatin, pero sabi nga, yung kilay ay hindi twins, kundi sisters. So, huwag kayo masyadong ma-stress out kung hindi nyo maipantay ng sobra or ma-perfect yung shape ng kilay nyo, yung parehas na side ng kilay, kasi normal lang yon. Mayroon talagang iba yung tubo ng hair sa kabilang kilay, iba din yung tubo sa kabila. So, normal na minsan magkaiba talaga ang shape nila. Pero as much as possible, pwede naman natin siyang gawa ng paraan na maging similar. So, yun nga, matutulungan tayo ng mga product na katulad ng eyebrow pencil at eyebrow powder. So, yun lang ang gagamitin natin para ma-correct siya at maipareho natin siya as much as we can. So, this time naman, on this side, kung halimbawa meron kayong hair dito, I suggest na kaunti lang din yung inyong i-shave. Make sure na as much as possible, kung gusto nyo, sukatin nyo rin kung hanggang saan lang dapat ang ahitin or ipapluck nyo para hindi siya mo-overpluck. Kasi once na naahit mo siya or nabunot mo na yung buhok, hindi mo na siya maibabalik uli. And then, kailangan mo uling maghintay ng ilang linggo para tumubo uli yung kilay at i-reshape. So, pwede naman natin siyang iwasan sa pamamaraan ng paglalagay ng mga palatandaan kung hanggang saan mo lang siya dapat ahitin at bunutin. So, once na na-i-place mo na yung palatandaan kung saan mo lang siya dapat ahitin, you go ahead, linisin dyan. So, sa part na to, pwedeng bunutin mo siya kung kaya mo siyang i-tolerate. Kasi maaaring makapal yung tumubo dyan or hindi. Kasi in my case, wala akong buhok na tubo-tubo dito. So, nasa sa inyo na ang pagdidesisyon kung it's either iaahit nyo or bubunutin nyo. I-brush nyo lang uli yung hair. Pag ganyan, as much as possible, gawin yung natural yung beginning ng kilay nyo. Kasi merong ibang kilay na sinosobran yung pagbabox, yung parang tawag nila is overgrown. Medyo pangit kasi siya tignan. I will insert sa screen kung ano yung ibig kong sabihin, kung ano itsura ng overgrown na kilay, lalo na kapag ibinox mo yung dito. So, mas maganda kung natural yung beginning ng kilay natin kesa sa sobrang diin at sobrang precise yung nasa dulo. So, I hope na nakatulong sa inyo yung aking tutorial about the eyebrows, and then hopefully magkaroon tayo lahat ng beautiful eyebrows, and then good luck sa inyo. So, just in case na itry nyo yung mga tips and then advice, sa description box ilalagay ko yung link ng aking Instagram at saka Facebook. Pwede nyo akong itag doon, and then
I will see you next time. Bye!